Sir, so technically, yung link, nako, dyan kayo magduda mga kapatid. Kasi ang sinasabi ho ng mga otoridad, itong link daw na ito, pag kinlik mo, talagang akala mo legit na parang another registration. So again, this is fake. Opo, opo. Fake po yan dahil hindi naman po kami nagpapadala ng kahit anong mensahe na kinakailangang mag-re-register ang ating mga subscribers para ma-capture ulit yung kanilang information. Wala po kaming any drive or any exercise to conduct such text message to all the successfully registered subscribers already. So yun po ang aming inaalerto na talagang maraming peke po ngayon ng mga ganyang mga mensahe na lumalabas para lang po makuha rin yung mga impormasyon, nakawin ang inyong mga impormasyon. Opo. Sir, nagbalik ni audio natin, narinig ka na po ng mga nasa online. Mabilisan lang ho, anong pakay ng mga gumawa nitong mga nagpapadala ng text na magparehistro ulit? So yun nga, kagaya na nabanggit ko kanina, itong mga manloloko na nagpapadala ng mga fake text messages through mga devices that try to mimic o ginagaya nila na mukhang parang totoong messages coming from our network, coming from Smart, to capture or steal your information. Yan po ay nagagamit nila sa mga sa mga ina-attempt po nilang gamitin po yan sa mga either banking Correct. or credit card or any other purpose that will make use of your personal information para po makapanloko at para po makapagnakaw ng impormasyon. ng kung ano-anong bagay Detalye. sa inyo. Tama. Sir, so far may mga complainants na ho ba tayo or complaints na natatanggap sa Smart or sa TNT? Oo, nakakatanggap na rin ang Smart ng mga complaints actually. Tapos laganap din na sa social media na kumakalat nga na ang dami nagtatanong bakit kinakailangan ulit mag-re-register. Register, oo. At so ang dami na namin kaya we had to undertake nga a information campaign again now to counter itong mga ginagawa ng mga manloloko na nagpapadala ng mga messages na gustong kunin ulit ang inyong mga personal na information by trying to attempt na magre-register kayo sa SimReg portal ng Smart. Tukoy na po ba kung sino kayang nasa likod nito at saka ano ho ang balak ninyong gawin na aksyon laban ho sa mga pasaway na gumagawa ho niyan, sir? Well, number one, ito na nga tayo. We're doing a media campaign, all-out media campaign kasama na ang SOCMED. Pangalawa, bato na rin namin sa mga law enforcement agencies. Parang nakipag-coordinate na po kami para makanapin at tukuyin. At pangatlo, talagang dinadagdagan namin talaga yung efforts para palawakin yung aming mga ginagawa para makaabot sa ating sa publiko at sa ating mga subscribers na walang ganyang drive ang Smart para udin ulit or magre-register ang ating mga subscribers. Mhm. Sir, napakahuhusay ng mga gumagawa ng ganitong klase mga messages. Yung tipong kahit ikaw na hindi mo inintindi masyado, napapaklik ka kagad sa mga link para lang di siguro sa kaalaman ng lahat. Paano ba malalaman kung lehitimong message galing sa Smart? Kasi may mga minsan message advisories din ho ang Smart, 'di ba, sa atin na natatanggap tayo. Paano ba malalaman kung legit ang message o baka panloloko na pala? Siguro unang-una yung link na pinapadala nila ay fake kasi ang totoong SimReg portal ng Smart ay https://simreg.smart.com.ph. So yun ang lehitimo. So at saka pangalawa, malinaw na kapag merong talagang galing sa Smart ay mauna ito sa mauna ito sa mga legitimate media portals din talaga na mag-a-announce ang Smart, pati sa aming legitimate na Facebook page at social media. So ang mahirap kasi ngayon, itong sinasabi kong fake cell boxes na ginagamit nila na hindi naman dumadaan sa network namin,
umiikot sila, dala-dala nila yung fake cell boxes na yan. Tapos diretso silang nakaka-broadcast sa mga subscribers na nakapalibot sa area kung saan sila gumagalugad, no? And they mimic the header. Kaya nilang palitan yung header na ang lalabas na tatanggapin din yung mensahe. Smart. Hindi numero, kundi smart mismo nakalagay. So, yun ang delikado. Kasi Grabe. kaya nilang imask talaga yung sender. So, in fact, hindi lang naman smart eh. Marami rin silang ginagamit na kunyari galing sa bangko nila Oo. o galing sa, iba-ibang utility providers. Again, ganyan, basahin nyo mga kapatid para- yung message at saka yung link. Kasi yun nga, sa link pa lang, magdududa ka na kung papunta ka saan eh. Sa link, Diba? actually, Oo. dun nagkakatalo kasi hindi na nila kayang gayahin yung Baguhin, domain oo, ng tama. yung totoong domain ng SimReg portal. So, dun nila dinadali na Oo. i-direct ka nila Oo. dun sa peking link na yun. Guyuin ka, no? At Talagang tipong malilin Oo. lang ka eh. Tapos again, mga kapatid, ang modus, pinagre-register ulit tayo ng ating mga SIM. Wala hong re-registration ng SIM na sinasabi ho ang Smart, no, sa lahat ng mga subscribers. Para lang ho sa kaalaman siguro ng lahat din, Attorney Roy, paano ba ano po ba? Sino ang kailangan magpa-register ng SIM? Yun nga. Unang-una wala. Ang magre-register lang talaga ay yung mga bagong bumibili. Oo, yun lang ho Yung mga mga kapatid ha. bagong bumibili ng At SIM. isang beses lang. Yun. Ay, isang beses lang po. Opo, isang beses lang po. At pag natapos yun na yan at na-activate na yung SIM nyo, hindi na kayo kinakailangan magre-register ulit. Yun. Walang re-registration of SIM mga kapatid ha? Kasi nga ito yung medyo concerned kasi ang mga kababayan natin sir sa pag-register ng SIM dahil syempre nasa batas na nga ho yan kaya kailangan talagang mag-register ng kanilang mga SIM pero ito nga modus na pinagre-register ulit, babalaho, sabihan nyo ho yung mga kamag-anak, kakilala, kaibigan nyo ho, walang ganon. Oo, walang ganon na sinasabi ang Smart. Siguro sir, panghuli na lamang, paalala ho sa mga subscribers na ano ba yung mga dapat po nilang tandaan, asahan at abangan din mula ho sa Smart. Ayun, so inuulit namin, wala pong re-registration ang efforts ang Smart upang wala kaming pinapakawalang mga messages or anything that will lead you o puntahin kayo sa isang website para ipasok po ulit yung inyong mga personal na impormasyon. So ito po ay ginagawa po ng mga unscrupulous elements para lang nakawin ang inyong mga personal impormasyon. So mag-ingat po tayo. Siguro hindi lamang itong sa Smart, no? Kahit anong Sa lahat. message na makuha ninyo na hinihingan kayo ng personal informasyon ay dapat wag po ninyong wag po kayo lumundag at bigla niyo na lang pong pupuntahan kung ano man yung site na pinapadala sa inyo, no. Siguro exercise sa due diligence, intindihin niyo na mabuti, siguro maigi i-check nyo rin yung mga web page or official web page or Facebook page at tignan kung talaga merong ganong announcement. Hinihingi yung bangko ninyo or yung utility provider ninyo. At Tama. At kung wala naman, paki-report nyo na po kagad. Kung sa Smart nang galing yung fake na message na yan, report nyo kagad sa amin or kung saan man pong galing yan na tingin ninyo ang affected party ay yung bangko o ang utility provider nyo, i-report din ninyo Nako, kagad. sir. Kasi Ito, marami na ho talagang kaso ngayon ulit nga, ng mga ganyan. At, may nagme-message. Una, nagsasabi sila, nagko-comment dito sa atin, salamat daw sa paalala, sabi ni na Josephine Infantes Eniego. Pero itong si Ruel Tarayo, good morning Sir Mon, ako po nakatanggap ng message na ganyan, na-fill out ko po, na-click niya at nag-fill out siya. Ano kayang dapat daw niyang gawin? Kinabahan tuloy siya bigla. Siguro makipag-ugnayan din siguro sa Smart, no? Yes, oo, para makuha namin yung ano niya. At kasi baka, yun na nga, no? Kung meron siyang mga Nabigay. password siguro or what, sa mga ibang mga Baguhin. niya, Tama. bangko, credit card, or what, palitan na niya siguro. Yun, oo. Kasi usually, yan ang first na ginagamit nila yung mga, lalo na yung mga
bangko na humihingi ng personal information bago nila Correct. ipabago yung mga Oo. account details nila or what. I suggest makipag-ugnayan na kayo at palitan nyo na yung mga password ng mga ano nila, no, yung mga accounts na delikado. Kung may mga unscrupulous messages po sila matatanggap, bukod po dyan sa mga nagpapa-re-register ng SIM, paano ho ba mag-report sa Smart, sir? Yung Smart ay puntahan lang nila yung ano, no, yung Facebook page ng Smart at nandun naman yung meron kaming ano doon, no, sundan lang nila yung complaints method o process kung saan kuan at pwede rin naman tumawag lang sila sa star 8888 at doon din lang Tama. din mag-report, no. Oo. Yun. At sinisigurado namin maipoprocess namin kagad yung kanilang mga complaints at ma-action na namin kagad yung ano. Meron na kaming scam portal, yung Huli Scam. Yan. Yung Huli Scam portal. Pwede rin po doon, mga kapatid. Hanapin lang nila yun. Nasa webpage din lang din ng Smart Sa Smart, yun. opo. I-click lang nila yung Huli Scam. Okay. Very, very easy to remember. Yes. Huli Scam. At doon, Madali na may mag-report. step-by-step process para Okay. may pasok lang nila yung ano. Oo, yung, magtulungan tayo. complaints nila. Mga kapatid, no, para humasawata na talaga itong mga scammer na to. Attorney, maraming salamat ho sa inyong oras. Salamat at magandang din. umaga po. Okay. Yan po mga Morning. kapatid, si Attorney Roy Ibay, Vice President and Head of Regulatory Affairs ng SMART.